Ano ang alam mo tungkol kay Maria? Pagsilang at buhay ni Maria, meron siyang tatay at nanay. At ang kanyang tatay, alam ko naman na aware na rin kayo, si San Joaquin at Santa Ana. Katulad ninyo, no, sinisikap ng inyong magulang na kayo lumaki sa pananampalataya at maging masunurin sa Diyos. Ganon ang mahal na Birheng Maria. No? Mula sa kanyang pagkabata. At aware na rin kayo na at the age of, mga ilang taon ba siya dinalaw ni Archangel Gabriel? Isang anghel, prinsipe ng mga anghel, no? Siya ay binisita noong March 25, Annunciation Day. Anong edad na mahal na Birheng Maria nang nagpakita ang isang anghel? Around 13 years old. Ang misyon ng anghel na yon para i-announce o ipahayag sa kanya na siya ang napili ng Diyos para maging maging ina ng tagapagligtas, Emmanuel, di ba? At ang kapanganakan, birthday celebration, September 8. So, okay, malinaw naman sa lahat yan. Lagi nating pinagdiriwang yan pag darating yung September 8. Kanina, sinabi na Sister Samantha, si Maria ay ina ni Jesus. Ayan, ina. John chapter 2 verse 4. Sa John chapter 2, yan sa kasalan ng Cana, binanggit noon, naroon ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad. Naroon din ang ina ni Jesus. John chapter 2 verse 4, nasa Bible. No? Si Mama Mary. Siya rin ay reyna. Yan, nasa Awit chapter 45 verse 9, Pahayag chapter 12 verse 1. Reyna. Nararapat lang tawaging reyna. Sapagkat, sino ba ang kanyang anak? Hari. Hari. Ang tawag sa ina ng hari ay reyna. Malinaw yun, ha? Pero meron tayong biblical reference. Yan po yan, Pahayag, chapter 12, verse 1. Sabi ni Santa Teresa, ngunit siya ay gitpang ina kaysa reyna. Di ba? Yung ginagampanan na mahal na Birhen, pati yung mga apparition niya, tanda yun ng pagiging ina. No? Kasi, talagang nag-aalala siya sa atin na kanya ring mga anak. Amen? Si Maria ay babae. John chapter 2 verse 4 din. Ngayon, mayroong mga ibang sekta na tinuturing nila parang kapag binanggit yung salitang babae, sa panahon kasi natin, parang walang ng paggalang. No? Sa panahon natin. Pero nung time na sinisulat ang Biblia or yung kapanahunan, nung unang panahon, ang babae ay kagalang-galang. No? Yun ang ibig sabihin no? Mas malalim pa ang inyong maunawaan tungkol diyan, no, mamaya. Yan po, lady, paboritong ginang, doon sa Lucas chapter 1 verse 28. Yan po yan, no? The Living Bible. Babae. Oo, ngunit hindi pangkaraniwang babae. Sa iba kasi, parang pangkaraniwan lang talaga, no? Pero tayong mga Katoliko, dinadakila nating mahal na Birheng Maria, no? Siya ay hindi pangkaraniwang babae, sangayon sa John chapter 2 verse 4. NIV version, New Living Testament. Pinagpala ng higit sa ibang mga babae. Lucas chapter 1 verse 42. Pinagpala, no? Pinagpala sa lahat ng mga babae. Yan. Pinakamapalad. Iba-ibang version ng Biblia. Isang verse, no? Lucas chapter 1 verse 42, pero iba-ibang version. Kikita nyo, may NLT and JB. Pero, basahin ninyo ang content ng salita ng Diyos. Pinagpala, pinakamapalad. Kaya hindi ordinaryong babae lang. Amen? Okay.
paboritong babae. Salita ng Diyos yan, galing sa Ama. Siya'y favorite. No? Pinapabura ng Diyos higit sa ibang mga babae. O kung pinapaboran, kaya tayo nagdarasal sa mahal na ina eh. Kasi pinapaboran siya ng Diyos. Pag ang mahal na ina ang nanalangin para sa atin, ay pabor na pabor. Tama ba? Tama? Tama. Lakasan nyo. Tama? Okay. So, kailangan buhay kayo, ha? Then, labis na pinagpala na anak. O baka naman marong interpretation kayo, ha? Kasi sa construction, mayroong pala, eh. Hindi ganun, ha? Bless. Pinagpala. Yeah, blessed are you among women. Di ba? Yan. New American Bible Version. Si Maria ay hindi lamang isang simpleng babae. Siya ay anak ng Ama. Daughter of the Father. Diyos Ama. Ina ng anak. Esposa ng Espiritu Santo. Sino yan? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sino yan? The Holy Trinity, one God. In three person. Okay? Yan ang relasyon ng mahal na ina. Kaya hindi siya masasabing simpleng babae. Dahil sa mga yan, siya ay binibigyan natin na natatanging paggalang. Kumbaga, pagdating sa pagiging close sa Diyos, siya ang pinaka-close sa Panginoon. Amen? Yes. So, kaya binibigyan natin siya ng paggalang. Ang babae ito ay kinalulugan ng Diyos. Lucas chapter 1 verse 30. Tanong, kayo ba ay kinalulugdan nyo rin si Mama Mary? O baka naman na-brainwash na rin kayo ng ibang pananampalataya na ultimong larawan ng Birheng Maria ay sinisira, winawasak. Anong klaseng anak ang mga yun? Di ba? So, dapat tayong malugod sa ating mahal na Birheng Maria. Kung ang Diyos nga nalulugod, tayo pa. Nanilalang ng Diyos. So, binibigyan tayo ng magandang halimbawa ng Diyos kung paano natin itrato ang mahal na Birheng Maria. Dapat tayong malugod din. Okay. Lahat ng henerasyon ay tatawagin akong pinagpala. Lucas chapter 1 verse 48. Sino nagsalita niyan? Ang mahal na Birheng mismo. Na kung saan, nasa sinapupunan na niya ang anak na nagkatawang tao. Sinabi niya, lahat ng henerasyon ay tatawagin akong pinagpala. Pag sinabing lahat, ano? Universal, di ba? Sounds Catholic. Kaya mga Katoliko, ganun na lamang tayo kung magrosaryo. Di ba? Magdasal ng Hail Mary. Dahil tayo ang tinutukoy na henerasyon na yan. Tuloy-tuloy siya. Kailan ba sinabi yan? Ilang taon siya noon? 14 years old. Oh, imagine mo yan. Hindi pa nagsisimula, hindi pa naisisilang Panginoong Jesus. Binanggit siya. So, ibig sabihin, mula nung umpisa na yan, hanggang ngayon, ang henerasyon na tinutukoy na yan, mga Katoliko. Hindi naman, tingnan mo naman ibang sekta, ayaw nga ng rosaryo eh. Ayaw nga magdasal ng Hail Mary. Di ba? So tayo yun. Next, si Maria ay tinutukoy bilang pinagpala ng 7 beses. Yan na, nakasulat na yan. 7 beses na nakasulat sa Biblia. Okay? Tanong, tunay ko bang tinatawag at itinuturing siyang pinagpala? Yes, dapat ganun ang ating talagang wala na tayong pag-aalinlangan.
kailangan ituring natin siyang pinagpala. Dahil ang Biblia na nagsasabi, ang Diyos na ang nagsasabi, wala na tayong agam-agam dyan. Kung ang Biblia, pabor na tawagin ang mahal na Birheng Maria na pinagpala, at ang Diyos ay ganoon din ang mensahe na binigay niya sa Anghel Gabriel, dapat 100% tayo na wala na tayong pag-aalinlangan na purihin si Mama Mary bilang pinagpala. Blessed are you among women. Amen? Okay. Next. Ito maganda. Pinagpapala ng Diyos ang nagpapala sa kanyang mga lingkod. Oh, ibig sabihin, pag maganda ang feedback, ang positive feedback ang binigay mo sa lingkod ng Diyos, positive din ang babalik sa iyo. Ayun, no? Pinagpala ng Diyos ang nagpapala sa kanyang mga lingkod. So, the more na pinupuri natin ang mahal na ina, blessed are you among women, binibless din tayo ng Diyos na hindi natin nalalaman. Magugulat ka na lamang, may mga blessing na dumarating. Amen? So, wag na kayong magdalawang isip na hindi siya purihin, no? Pupurihin lagi natin, mahal na inang Birheng Maria. Next, si Maria ay ang lingkod o alipin ng Panginoon sa ngayon sa Lucas chapter 1 verse 38. Diba? Nung sumagot mahal na Birheng Maria sa Anghel Gabriel, yes, sabi niya, no? I am the handmaid of the Lord. Pag handmaid, pag sinabing handmaid, alipin eh. Lingkod. Be it done unto me according to thy words. Ayan na yun. Alipin pala, mahal na ina. Ang turing niya sa kanyang sarili ay alipin, lingkod. Pinagpapala natin, binibless natin. Ibibless din tayo ng Panginoon. Okay ba yun? Kaya continuous lang tayo kahit na maraming mga naninira diyan. No, ipagdasal na lang natin sila na i-bless rin sila. Amen? Okay. Next. Si Maria ay karaniwan. Ano ba yung sinabing karaniwan? Ordinary. Tama? Okay. Karaniwan. Para sa kanya, siya'y karaniwan lamang. No? Sabi niya, ayon sa kanyang sariling pagpapahalaga, yung pagpapahalaga ni Mama Mary sa kanyang sarili, sa kabila ng mga biyaya na meron siya, siya ay hindi mahalaga dahil sa kanyang labis na kababaang loob. Ibig sabihin, hindi siya mayabang. Humble na humble talaga, mahal na ina. Sa kabila na siya ay full of grace, pinagpala, humble siya, humility. Yan ay tanda na kalaban talaga ni Satanas si Mama Mary. Sapagkat si Satanas, kabaligtaran, yabang, no? Proud na proud. Pero si Mama Mary, humility. So dapat tayo ay magkaroon din ng ganyang virtue. Humility. Amen? Sa ilang tao, hindi siya itinuturing na mahalaga. Lucas chapter 1 verse 48. Ngunit para sa ating mga Katoliko na nagmamahal kay Maria, siya ay hindi lamang isang karaniwang babae, kundi isang natatangi. Natatangi, no? Pinagpala ka ng Panginoon sa isang natatanging paraan. Lucas chapter 1 verse 28. Nagbigay ang Panginoon sa iyo ng natatanging pabor. Ayan, iba-ibang version, no? Ang makapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang bagay sa Kanya. Makapangyarihan, no? Dakila ang ginawa sa mahal na Birheng Maria. Next.
Si Maria, yan, kanina, di ba sabi ko, may word na babae kanina. Nasa panahon natin ngayon, kapag tinawag ka, babae. Parang wala na talagang paggalang, no? Pero, eto, si Maria ay ang babae. Okay? Tama. Bakit? Iniuugnay sa Genesis chapter 3 verse 15. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, no? Yan. Bigyan natin ng ano yan. Ano ba sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 15? Yan yung mga panahon, di ba, nilalang ng Diyos ang unang magulang natin, si Eva at Adan. Pero nagkasala. Nagkasala sila. At dumating ang Diyos, iginawad ang parusa, pero binanggit rin ng Panginoon sa Genesis 3:15 yung first good news. Merong gagawing pagtubos ang Diyos. No? Sabi doon, kinausap yung ahas si Satanas, di ba? Kaya yung babae. Ikaw at ang babae, laging maglalaban. Si Satanas, tsaka yung babae. Ito ang dudurog sa ulo mong yan at sa sakong niya. Ikaw ang tutuklaw. Di ba? Pansinin ninyo. Merong dalawang maglalaban. At yung dalawa na yon ay hindi magkakabati kailanman. Sapagkat ito'y si Satanas. Na alam nyo naman yan, ama ng kasinungalingan. Di ba? Makasalanan. Mayroon siyang mga lahi, may mga binhi siya. Ang babae ay meron din. Na walang iba kundi si Jesus. Yun po yun. So yung babae ay iniuugnay dito sa Genesis 3:15. No? Hindi pa pinapanganak ang babae, kaaway na ni Satanas. Tandaan nyo yan. Sino yung binhi? Si Jesus, kasama rin tayo, mga binhi. Mga bininyagan, di ba? Amen? Kapatid na natin ang Panginoong Jesus. Amen? Nanay natin ang mahal na Bereng Maria. Amen? Okay. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, binanggit dyan kung anong klase ang isisilang na binhi ng babae. Ang babae dyan ay magsisilang isang batang sanggol na lalaki. Ayan. Binanggit dyan. Then, dito sa Micah chapter 5 verse 2, binanggit kung saang lugar isisilang. Saan ba sinilang Panginoong Jesus? Sabsaban. Saan partikular na lugar dito sa ibabaw ng lupa isinilang ang Panginoong Jesus? Bethlehem. Yan nakasulat sa Mikas yun. Propeta Mikas, hinulaan kung saan isisilang ang batang sanggol. Nangyari, di ba? Nangyari yun, okay? Then, ang babae ng kaganapan, Lucas chapter 1 verse 45. Di ba nung sisilang na ang Panginoon, saan sinilang? Sa Saban. Amen? Grabe ang panahon noon. Hirap na hirap sila. Yun ang unang Pasko. The first Noel. Yung hula noon, naganap na. Kaya babae ng kaganapan. Natupad na. Nangyari na. Kaya every Christmas Day, which is December 25, tayo ay nagsa-celebrate ng Pasko. Galatia chapter 4 verse 4. Siya rin ang eschatological woman. Reyna, maharlikang babae ng pahayag chapter 12 verse 1. No? Babae rin ang sinasabi roon sa pahayag chapter 12 verse 1. Pero yung babae na tinutukoy doon ay isang reyna. Kaya hindi basta-basta yung pag tinawag ka na babae si Mama Mary, may ibig sabihin yon. Hindi yan yung panahon natin, alam nyo na, pero ang katumbas, ginang, no? Ginang, lady. Sino ang babaeng ito na pinangalan ng Maria? Anong English na mapait? Bitter, no? Ibig sabihin, malungkot. Ganyan ang ang parang naging buhay ng ina, no? Hindi naman puro kasiyahan eh. Lamang yung lungkot. Bakit? Marami rin sakripisyong dinanas ang mahal na Berhen bilang ina. Pero siya isang prinsesa.
Miriam, kapatid ni Moises at Aaron, isa siyang propeta. Mahalay na. Kaya yung mga apparition, di ba? Parang ano yan eh. Di ba, Queen of Prophet? Yung kanyang pagiging propeta ay nangyayari tuwing apparition. No, yung mga apparition na nangyayari, yung approved ng ating simbahan. Maria, M stand for Mater, Ina. Ancilia, alipin. No? Regina, Reina. I stand for Immaculata, Immaculada. Oh. Kalinis-linis ang paglilihi sa kanya. A, Assumpta, iniakyat sa langit, Maria. So, sino si Mama Mary? Sino siya? Maria ng Nazareth, anak ng Sion, isa sa mga anawin. Yung anawin, talagang mga ano yan, grupo na mga talagang naglilingkod sa Diyos bilang parang alipin. Yan, nasa Zephaniah chapter 3, verse 12 to 14. Ebanghelyong larawan ni Maria, babae ng pananampalataya, masunuring babae, mapagkumbabang babae, matatag na babae, mapagnilay na babae, matapang na babae. Yan ang Behereng Maria. Okay? So, yan ang mga virtues na dapat meron din kayo. Hilingin nyo sa mahal na ina na bigyan kayo. Bakit? Si Mama Mary ay full of grace, umaapaw sa biyaya. Kailangan niya pa ba yun sa langit? Yung biyaya na nag-uumapaw, umaapaw ng umaapaw. Hingi tayo, bigyan tayo, para maging kahawig din natin ang mahal na inang Berhen sa pananampalataya, pagsunod sa Diyos, pagpapakumbaba. Amen? Okay. Next. Ang mahalagang papel ni Maria sa plano ng kaligtasan. Lucas chapter 1 verse 26 to 38. Yan yung panahon, binisita ng Anghel Gabriel si Mama Mary. Okay? Sinugo ng Diyos Ama ang anghel na yan. Sa isang babae, si Maria, isang dalaga, biglang lumitaw ang anghel at ibinalita sa kanya na siya raw ay napili ng Diyos. Sinabi ganon, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Sabi ng anghel. Doon nanggaling yung dasal natin na Hail Mary. Bati yun ng anghel. Hail Mary. Okay? Nagulat si Mama Mary. Nagtaka. Highly favored daw siya. Pinili raw ng Diyos. Pinakamamahal raw siya ng Diyos. Tapos sinabi, ikaw ay, maglilihi. Yun ang sabi ng anghel. Paano mangyayari yun? Wala akong kilalang, di ba, lalaki. Di ba? Siya siyang dalaga. Tapos sinabi ng anghel, dililiman ka ng Holy Spirit. Oh, yung Holy Spirit, yung ikatlong persona. Di ba? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Una, kumilos ang Ama, sinugo niya ang kanyang anghel papunta kay Maria, di ba? Sumunod, ang Espiritu Santo raw, lililiman si Mama Mary ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at ang ikalawang persona pupunta sa sinapupunan niya. Isang misteryo. Hindi ito magic. Pero ito'y dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, ang ating sinasamba na anak ay nagkatawang tao dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Di ba? Na-imagine nyo ba? Merong nagaganap na isang misteryo na hindi natin lubos-lubos na maiisip. Ang makapangyarihang Diyos na gumawa ng langit at lupa ay bababa, magkakatawang tao sa isang babaeng napili na si Maria, isang dalaga. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, Diyos.
Yan ang mangyayari. Bakit kinausap ng ganun ang mahal na ina? Sapagkat gusto ng Diyos na sumang-ayon, mag-yes si Mama Mary sa kabila ng kanyang pagiging dalaga. Biruin nyo, 14 years old, tapos mangyayari, magdadalang tao. Imagine nyo, mabubuntis, walang kilalang ama na lalaki. Paano na yun? Pag tinanggap niya yon, sa kultura ng mga Hudyo, kapag ang babae nagbuntis, Hudyo, di ba nasa Israel ang daming Hudyo? Kapag ang babae nagbuntis, kasing edad mo siguro, o mas bata pa, 14 years old, nakita, lumalaki, walang asawa, anong gagawin? Anong gagawin? Sa babae na yon, nakita, lumalaki yung katawan, ay yung tiyan. Wala namang asawa. Anong gagawin? Papagalitan lang? Ano? Sige. Paparusahan? Ano pa? Ano, kapatid? Ipapapatay! Tatanggapin mo, halimbawa, ilang taong ka na, sister? O, 13. Halimbawa, dumalaw sa'yo si Archangel Gabriel. Galing sa Diyos, makapangyarihan Diyos. Sasabihin sa'yo, magbubuntis ka. Tatanggapin mo? Papatayin ka? Pagkatapos? Kaya si Mama Mary matapang na babae. Alam niya yung batas na yon. Ang pagpatay na gagawin, pupukulin ng bato ng lahat ng mga Hudyong naroroon hanggang mamatay. Ganun katindi. Pero anong ginawa ng mahal na ina? Ano sinabi ng mahal na ina? Yes! Yes! Kaya, sa sandaling yon ng pagkasabi ng yes, yung Holy Spirit, makapangyarihan. Imagine nyo na lang na kayo'y kinidlatan at buhay pa hanggang ngayon. No? Makapangyarihan, Diyos, nililiman ang mahal na ina, ang isang batang dalaga. At bumaba ang ikalawang persona, nandoon sa kanyang sinapupunan, ang maliit na batang sanggol. Papalaki ng papalaki. Di ba? Nagkatawang tao. Himala ng Diyos. Hindi naman mananatiling maliit yun. Lalaki yun. Ilang buwan? Siyam na buwan, lalaki. No? Isang makapangyarihang pangyayari, di ba? Isang himala na hindi natin lubos maiisip. Paano yung nangyari? Walang imposible sa Diyos. Walang imposible. Lahat posible sa Kanya. So, yan po pangyayari na yan. Tanong, paano kung hindi sumagot ng oo si Maria? Pwede niyang tanggihan yun. Bakit? Lahat tayo may kalayaan magdesisyon. Kung ayaw mo, ayaw, hindi ka pipilitin ng Diyos. Kung gusto mo, matutuwa ang Diyos, syempre. Di ba? Paano kung hindi siya nag-oo? Ano mangyayari sa atin? Wala tayong tagapagligtas. Di ba? Kaya ganoon lamang ang pagpupuri natin sa mahal na ina dahil sa kabila ng kabatayan na kanyang ma-experience, tinanggap niya ang oo. At sa murang edad siya'y nagbuntis. Di ba? So, isipin ninyo, ano epekto pag hindi siya nag-oo? Wala nga tayong tagapagligtas. Wala tayong tagapagligtas. Kaya pasalamat tayo sa mahal na Birheng Maria, meron tayong Jesus ngayon na tayo'y ililigtas at ibabalik sa paraiso. Kaya siya yung bagong Eva . Next. Pag-uusapan natin yung mga Catholic truth.
biblical and Catholic truth na ating pinaniniwalaan at hindi pinaniniwalaan ng iba. Lalo na yung mga protestante, mga fundamentalista, Iglesia ni Cristo, mga ganyan, no? Yung mga ibang sekta na humiwalay sa simbahang Katoliko. Okay? Ito, pag-uusapan natin yung sinasampalatayanan natin. Yung Catholic truth, tsaka biblical truth. Okay, katulad nito. Kapag kasama mo ang Diyos, matik na yon, kasama mo rin mahal na Birheng Maria. Bakit? Sangayon sa Lucas chapter 1 verse 28, ABS version ng Biblia, ang sinasabi ron, kasama mo ang Diyos. Oh. Mary is with God. So, kapag tayo nagdidebosyon sa mahal na ina, automatic yon, laging kasama na mahal na ina ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Oh. Mother and child always go together. Binanggit ko na kanina yung Genesis chapter 3 verse 15. Merong babae at merong binhi ang babae. So magkasama ang mother and child. Amen? Amen. Ganon din sa Isaiah chapter 7 verse 14, Mateo chapter 2 verse 11. Okay? Ngayon, ito. Take the child and his mother. Anong pangyayari yan? Nung panahon na si Herodes, Haring Herodes ba? Tama, Haring Herodes, nag-utos na papatayin yung mga bagong silang na sanggol. Nangyari yun, nasa banal na kasulatan, yan, sa mababasa sa Mateo chapter 1 verse 13 to 14. Inutusan yung mother, no? Saan ba pumunta? Di ba, sa pamamagitan ng panaginip ni San Jose, sinabi na sila'y lumikas papuntang Ehipto. So, magkasama yung mother and child. Baby Jesus and Mama Mary. Amen? Amen. Then, what God has put together, let no man separate. Oh, basahin natin ha. Marcos chapter 10 verse 9. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Ayan. Oh, di ba si Mama Mary joined together with baby Jesus? Diba? Nagkatawang tao. Ang Diyos anak. O, pinag-join ng mag-ina. Hindi yan mapaghihiwalay. Hindi na mapaghihiwalay yan kailanman. Amen? O, kapag may nagturo sa inyo ng Kristo, ibang Kristo, pag wala si Mama Mary sa tinuturo nila, ibang Kristo tinuturo nila. Sa ating Catholic, laging magkasama si Mary and Jesus. Amen? Amen. Okay, next. Bakit natin pinararangalan si Mama Mary? So, meron ng pahapyaw na paliwanag kanina. Ito po, no? Proverbs chapter 17 verse 6. Ang sabi ko ganon, honor of the children are their parents. Okay? Proverbs chapter 17 verse 6. Sabi ganon, ang mga anak ng mga anak ay korona ng matatanda at ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang magulang. No? Yan po yun. Yung karangalan, no? Kaluwalhatian ng kanilang mga anak ay ang magulang. Okay? Pag okay pala yung magulang mo, karangalan nyo. Di ba? So, sino si Mama Mary? Karangalan niya ng Panginoong Jesus. Okay? Christ is not slighted or threatened by honor given to Mary. Sabi kasi ng iba, kapag pinararangalan daw natin si Mama Mary, parang mas
bumababa ang Panginoong Hesus. Parang ganon. Hindi nila alam na kapag pinararangalan natin ng lalo, di ba? Lagi natin sinasabi sa mahal na Birhen, siya ay blessed. Di ba? Mas napaparangalan ang anak, si Jesus. Okay? Hindi na threaten. Nagwo-worry sila eh. Nagwo-worry sila na mahalin nila ang mahal na Birhen. Baka mahigitan nila ang pagmamahal sa mahal na Birhen kaysa sa Panginoong Jesus. No. No? Ang Diyos nga, sabi niya sa mahal na ina, ikaw na pinakamamahal ng Diyos. Hindi natin malalampasan ang pagmamahal na binibigay natin sa mahal na ina sa pagmamahal na binibigay ng Diyos kay Mary. Kaya huwag kayong magwo-worry. No? Hindi natin mahihigiraran yun. Kaya ngayon pa lang, paparangalan natin ang mahal na ina, mamahalin natin ang mahal na Birhen. Tutularan natin ang ating Panginoong Diyos. Kung paano pinararangalan ng Diyos si Maria, parangalan din natin ang mahal na Birhen. Amen? Amen. Oh, praise to Mary redounds to God. Kapag tayo nagpaparangal o nagpupuri sa mahal na Birhen, matik yun, diretso ang papuri na yon sa Diyos. Redounds to God. Oh, bigyan ko kayo ng halimbawa. Oh, halimbawa, sister, isa kang magaling na pintor. No? Alam niyo yung pintor, meron silang mga drawing na ang tawag doon, obra maestra. O di ba kapag naka-display ang pinto, ang obra maestra na yan, nakita, wow, ang galing ng gumawa nito. Di ba? Makikita mo yung pangalan ng pintor, oh. Oh, sino ang napaparangalan ng higit? Yung bang larawan? Yung ginuhit? O yung mismong gumawa? Ganun din. Ang mahal na Birhen ay nilikha ng Diyos. Obra maestra ng Diyos. Kaya the moment na ikaw ay nagpaparangal sa Kanya, ang pintor, ang Diyos, ang lumikha, ang napararangalan. Amen? So, huwag kayong mag-worry na kahit eto, ang larawan niya ay iyong pinupuri. No? Hindi naman to si Mama Mary mismo. Pero yung nilararawan nito na tumatanim sa iyong isip ay si Maria. Amen? Okay. So, ganun po yan, ha? Ang sabi ni St. Louis de Montfort, Mary is like an echo. Alam niyo naman yung echo, di ba? Kapag sumigaw ka, dito, mahina yung echo. May echo. Di ba? May naririnig kayo? May bumabalik na tunog. Mary is like an echo. When you say Mary, she says God. Kaya nga, kapag nagro-rosary tayo, luwalhati, di ba? Merong, at the end of the 10 beads ng Ave Maria, merong, glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Sumasabay ang mahal na ina sa ating pananalangin ng glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Di ba napakaganda? Okay? Kaya nasabi ni St. Louis de Montfort, echo. No? Okay. Give honor to whom honor is due. Chapter 13, verse 7 ng Roma. Okay? Siyempre, kung iyan ay talagang kapuri-puri, may karangalan, kailangan magbigay ka ng pagpaparangal doon sa tao na yon. Yan ang nasasabi sa Roma chapter 13, verse 7. Pero merong mga gravity na tinatawag or yung antas ng pagpaparangal na binibigay tayong mga Katoliko. No? Etong latria, worship exclusive to God alone. Sa Diyos lamang yan. Pagsamba natin sa Diyos. Hindi pwedeng ibigay sa mga santo at anghel.
ang pagsamba na yan. Nakalaan lamang sa Diyos. Ang tawag po riyan ay latria. When we pay tribute to God's excellence in our prayers, we adore Him. It is the honor we pay to God as the Creator and Lord of the universe. Wala nang iba pa. Para sa Diyos lang yan. Yan ang ginagawa natin during the Mass, sa Holy Eucharist, di ba? Sinasamba natin ang banal na Eucharistia sapagkat yun mismo ang ating Panginoong Hesukristo. Adoration, worship, ang ginagawa natin. Para yun sa Diyos, latria. Sa mga angels and saint, iba po yun. Ang kailangan lang para sa kanila ay pagpaparangal, pagpupuri, never worship and adoration. Never. Ang tawag po ron, dulia, reverence, veneration due to the community of saints and angels. We pray to the saints because of their excellence. Through God's grace, they have achieved holiness and union with Him in heaven. So yun ang hindi natin sinasamba ang mga santo, ang mga anghel, ang mga banal na nilikha ng Diyos. Yan lamang po, ginagalang natin. Reverence, veneration. Ngayon, sa mahal na Birheng Maria, pag ikukumpara mo kasi ang mahal na ina sa lahat ng mga nabuhay na santo, at ba yumauna, kumpara sa mahal na ina, na full of grace, kabanal-banalan, hindi nila mapapantayan si Mama Mary. Kakaiba si Mama Mary. Kaya, ang nilalaan natin sa kanya ay mas mataas na paggalang, mas mataas na papuri kaysa sa mga anghel at mga banal. Ang tawag ko ron ay hyperdulia. So kapag meron tayo nito, nakanood tayo, hindi natin sinasamba mahal na ina. Ang pagluhod ay tanda ng paggalang. Di ba? May mga Japanese nga eh. Arigato. 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 Magkakauntugan na eh. Wala pang tigil eh. Respeto. Di ba? Yung iba, sabi nila, samba raw. So, sorry na lang sa kanila. Pero sa atin, hindi po yon. Amen? Okay. Yan po. Next. Latria differ in essence. Only God is to be worshipped. Lucas chapter 4 verse 8. 1 Samuel chapter 7 verse 3. Basahin natin, itong 1 Samuel. Sinabi ni Samuel sa buong sambayanan ng Israel, kung tunay na kayo'y magbabalik loob kay Yahweh ng buong puso, alisin ninyo sa inyo mga Diyos-Diyosan at ang mga larawan ni Astoret. Ihanda ninyo ang inyong puso para kay Yahweh at maglingkod kayo sa Kanya lamang at iligtas niya kayo mula sa kamay ng mga Pilisteo. Maglingkod kayo sa Kanya lamang. God alone. Okay. Yon ay sa latria. Kaya para lang ang worship, yan, adoration, para lamang yun sa Diyos. Wala nang iba. Ha? Amen? Malinaw yan, ha? Baka nakakita kayo ng larawan ng mahal na ina, Diyos nyo na agad. No! Si Mama Mary ay hindi sinasamba sapagkat siya'y nilikha lamang ng Diyos. Pero siya'y special na nilikha. Kaya hyperdulia ang acting paggawad ng karangalan sa Kanya. Dulia and hyperdulia, differ in essence, creature. Take note, creature, itong isa, God or Creator, sa Diyos ito, ito sa mga creature, mga nilikha ng Diyos. Yun ang pwede nating parangalan. But Mary is to be honored very much. Lucas chapter 1 verse 28. Very much. Yan. Next. Palalimin pa na natin. Ayan, yung angel and saints, creature, Blessed Virgin Mary, creature. Yes. Dulia and hyperdulia, sa mahal na ina,
yung degree, yung antas, yung taas ng pagpaparangal, mas higit sa mahal na birhen. Bakit? Lucas chapter 1 verse 48, ang sabi, highly favored, very pleased, greatly blessed. Pero sa mga angels and saints, kumpara naman, walang mga adjectives eh. No? Favored, God is pleased, blessed. Talagang angat talaga sa iba ang mahal na inang Birheng Maria. Amen? Amen. Kaya ang antas ng ating pagpaparangal sa mahal na ina ay mataas. Ang tawag doon ay hyperdulia. Why do we honor Mary? Yan o. Bakit natin pinararangalan mahal na ina? Because God honors her. Kung ang Diyos pinararangalan mahal na ina, sabi ko nga kanina, tayo, bakit di natin tularan ng Diyos? God is honoring you. Lucas chapter 1 verse 30. We imitate God. Kailangan nating gayahin ang Panginoon. Amen? Ephesians chapter 5 verse 1. We honor Mary in obedience to the scripture. All people will honor me. Lahat ng mga tao ay pararangalan ako. Diba? Yan ang sinasabi sa Lucas. Empowered by the Holy Spirit, Lucas chapter 1 verse 41 to 42. No one can say Jesus is Lord, but by the Holy Spirit. Ang mahal na ina, puspos ng banal na Espiritu Santo. Si Santa Elizabeth, ganun din. No? Sabi niya ganun, blessed are you among women. Sino nagsalita nun? Santa Elizabeth. Na puspos ng Espiritu Santo. Blessed are you among women. Pinupuri niya ang mahal na Birheng Maria. Amen? Oh. Then, so also, no one can proclaim Mary as Mother of the Lord if not by the same Holy Spirit. Kaya tayo pinupuri natin mahal na Birhen sapagkat templo tayo ng banal na Espiritu Santo. Kaya kapag nagpupuri tayo sa mahal na Birheng Maria, para kang napupuspos ng Espiritu Santo. Amen? Okay. Next. Pasensya na kayo, napapasigaw ako, wala tayong mic eh. Ang tunay na debosyon kay Maria. Ito na. Paano ba tayo magdebosyon? Paano ba tayo mamintuho sa mahal na Birheng Maria? Sabi nga noon, to love Mary is to hate Christ. And devotion apart from Christ is wrong. True or false? True? Teka, basahin niyo maigi. To love Mary is to hate Christ? True? Hindi nyo iniintindi binabasa nyo. Baka mga protestante kaharap ko dito. Yan. And devotion na hiwalay kay Kristo is wrong? False. Di ba? Mali yun. Di ba lagi magkasama mahal na ina tsaka ang Panginoong Hesus? Di na mapaghiwalayan. Pag minahal mo si Mama Mary, matik yun, mahal mo si Jesus. Matik po yun. Okay? Devotion to Mary is filial love, the tender love of child to his mother. Roma chapter